CR niya natin. Biro. Huwag tayong magmamalaki punta ako ng abroad. Wala pa tayong narating. Oh, sige nga mga ex-abroad. Bakit tayo babalik ng abroad? Alam niyo kung gaano kahirap. Kasi yun na po inaasahan. Kasi yun ang inaasahan dahil hindi nyo na control. Hindi nyo na yung systematic nyo hindi. Yan ang pag-aaralan natin ngayon. Isang minute. Kaninong bagbayan? Ang buong katotohanan ngayon sa pag-aaral. Pag kayo paalis na sinabi na nandito na ako sa airport, lahat ng habilin. Yun ang totoo. Pag nasa abroad ka na, kahit hindi mo kabate, mangungumos ka. Pero kabahan ka na. Dahil may kasunod na yun. Idadaan ka sa wento. Alam mo ba? Ito, ganyan. So, yan ang tanong doon. Yan yung big question. Nakadalawa, nakatatlong alis. Bakit kailangan pabalik-balik sa amin? Why? Dahil, so yan ang ating tatalakayin ngayon. Ano ngayon tatalakayin natin ngayon? Ano inaatinan nyo ngayon? Pidos. Anong meaning ng PIDOS? Pre-departure orientation seminar. Amen. Department Orientation System. Sino ang instructor nyo? System. Nasaan yung malditang yon na sinasabi? Ganito din po man, batas, tinatanong nila at sinasabi nila yung magiging bawal doon sa pupuntahang bansa. What else? Tapos yung pagbabudget ng pera, yung pagpapadala mo dito, tapos kada bawat sahod. Pero hindi ko nagawa. Hindi ko nagawa na mag-iwan. Kasi kapag padala mo lang, may message na naman, meron wala na naman. Yun. Kailangan mong ano yung sahod. Nung nagpidos ba kayo noon, na-connect ba sa mga personalidad nyo? Meron po. Na-i-connect ba? Na-discuss ba sa inyo? Na-i-connect ba? Personality nyo? Hindi po lahat na. Mag-ano ma'am. O more on kung ano yung discussion about PIDOS? Yes, ma'am. More on discussion about PIDOS. So ngayon, iba. Kung kailangan mo umiyak, kung ikaw ang tinamaan, umiyak ka, go. Free. You have your freedom. Okay? PIDOS, di ba? And then, what is the meaning of OWA? Overseas Welfare Administration. Kasi kailan nyo nag-PIDOS ako, alam hindi nila alam yan. Department of Migrant Worker. Philippine Overseas Employment Administration.
Sino may menstruation? Administration. Ate, huwag mag-cross. Don't say. Ano ang nag-joke sa'yo? Bakit kailangan mo mag-abroad? Para makaawin sa pera. What about Sa akin. Ano sa mga para sa Dahil po sa sitwasyon namin, ma'am, na sobrang gipit po kami sa ngayon, tapos yung pag-aaral ng mga anak ko po. Geraldine? Sa mga anak ko din mo para pagdating ng pag-college nila, may ipon po kami. Yan. Sa mga anak ko rin po, ma'am. Para sa anak ko. About naman sa mga ex-abroad, bakit kailangan bumalik? Para Para matulungan po po yung nanay. Next. Hindi pa po sapat yung itong na magkakalis na po yung anak. Para po sa kapakanan ng aking mga anak kasi kulang pa po ba ang tinita. Para po sa mga anak ko ma'am, para mapagpatuloy po yung pag-aaral. Para sa mga anak ko. Para sa anak ko po, para makatapos sila sa pag-aaral. Para sa mga anak ko po, ma'am, para masuportahan ko po yung pag-aaral Para sa nila. mga anak ko, para matapos. Para sa mga anak ko po, para sa college. Sa pamilya ko ma'am. Para sa pamilya rin po ma'am. Para mapagtapos. Mali! Mga mali kayo. Para sa pamilya. Sige nga. Imagine nyo nga ang tama ba yung sagot nyo? Para sa pamilya, para sa anak. Para sa pagtanda ng Para sa sarili. Para Kaya kayo mag-abroad para isaayos nyo ang sarili nyo muna. Sarili muna. Para kayo may pagpatunayan sa sarili nyo at itaguyod ang inyong pamilya. Unahin nyo pamilya nyo, unahin nyo anak nyo kung hindi naman ayos ang sarili nyo. Oh, sige nga. I-realize nyo. Analyze nyo yung sinabi ko. At i-analyze nyo ang inyong mga sagot kung tama ba. Mali. Kasi kayo ang magiging puno. Pag kayo nakaalis, kayo ang magiging puno. May mga sanga kayo, may mga bunga. Ngayon, paano magiging abunda yung bunga at saka yung mga sanga nyo kung ikaw na puno, hindi mo iayos ang sarili mo? Pagdating mo doon, ayaw mong sumunod sa mga utos ng mga amo mo, ayaw mong sumunod sa protocol, ayaw mong sumunod sa rules nila, di wala. Kaya patunayan mo muna sa sarili mo. Iayos mo muna sarili mo. Matuto tayong tumanggap ng ating pagkakamali muna. Number 1, matuto tayong magpakumbaba. Dito pa lang, hindi pa kayo nakaalis, matuto tayong disiplinahin ang sarili natin. Dito pa lang, nasa Pilipinas pa lang kayo, matuto na kayo iayos ang sarili nyo bago kayo mag-abroad. Kasi kung dito pa lang, hindi ka marunong sumunod, pag once na ikaw ay pinagsabihan, ikaw ay pinangaralan, gusto mo, wala, useless. So, paano mo maiayos ang sarili mo sa abroad? So, ngayon, ang tanong niya, kung hindi maayos ang sarili mo sa abroad, paano na? Paano yung sinasabi mo para sa anak ko, para sa pamilya ko, para maiahon sa kahirapan ang pamilya ko? Paano ba? Paano? Sige, explain nyo ngayon. I-analyze nyo ngayon ang mga sagot nyo. Kung tama ba o mali. May gustong sumagot? Volunteer. Ha? Kung hindi maayos ang tubo mo, paano yung bunga? Paano ang sanga? Di ba? Hindi siya Paano lalago?
I need explanation. Lady Erica, go hotel. I'm paying your salary $400 every month, so you should work. Kailangan mo magserbisyo. Walang pakialam yan kung 3, 2, 3, 4, 5 oras lang tulog mo. Merong ganon, di ba? Yes, Kaya ma'am. magiging aware. So, ikaw na worker, ikaw ang mag-a-adjust. Hanggang sa sanayan mo. Naranasan niyo ba mga ex-abroad ng ganyan? Yes po. Naranasan niyo ba? Yes po. So, mga first time yan, makinig kayo, ha? Ngayon, what if si Amo madamot sa pagkain? Sino nakaranas sa madamot sa pagkain? Wala? Hindi natin maiwasan yan. Pag madamot sa pagkain, walang nakukulong sa pagkain. Yun nga lang, maririndi ka lang. Pagod ka na, wala kang kain. So, anong diskarte? Magbubulsa ng apple. Ay, kailangan magbulsa ka, di magbulsa ka. Kasi may mga amo, yung ubas, bibilangin niya isa-isa. May CCTV pa. Pag sinabi, sinita ka, bakit binulsa mo isang apple? Madam, stomach, empty. How can I work? Tama? Pero hanggat maaari, kausapin si Madam ng mahinahon sa pagkain. Kasi alam ng mga Arabo, ang Pilipino 3 times a day eating rice. Yes. Pero hanggat maaari, tayo ang mag-adjust sa kanilang tradition, hindi sila ang mag-a-adjust sa iyo. Maliwanag. Kubos, tinapay. Yes. Merong kape, may tsaa, halip. Go. Medyo po. Huwag mo nang anuhin kung anong lasa. Sige, kain. Importante ito. Malakas. And what if naman si Madam naman? May mga Madam na walang trabaho. Nasa bahay lang. Buntot mo yan. Tama. Para may ang buntot na hila mo siya lagi. Nandun sa likuran. No. Not like that, not like that, not like that. Lahat ng gawa mo. Nakakairita. Nandun yung mairita ka. Siyempre, lahat tala ng gawa mo. Mali. Susundan ka. Hindi. Pwede mo makausapin. Paano gawin, Madam, para masatisfy ka? So kung ano yung turo niya, yan ang sundin natin. Hanggat maaari, iwasan natin na kalabanin si Madam. Mahirap maging kalaban si Madam. Dahil yan ang amo mo. Tsaka nila, hawak nilang batas. Kahit sabihin mong tama ka, wala kang ginawang mali. Tsaka nila madali lang sabihin. Ganito, ganyan. Pag hindi ko na gusto. So, do your best. Ibigay mo yung sarili mo. Pinasok mo tong position na to. Ibigay mo yung sarili mo. Yakapin mo. Mahalin mo ang pinasukan mong posisyon. Dahil walang sinuman ang nag-udyok sa'yo. Walang sinuman ang pumilit sa'yo. Kayo ang nag-apply. Ginusto nyo, panindigan nyo. Plus, tihaya. So, anong nangyari? Ano siya? Sinunod? Diba? Karelasyon niya yung 17 years old. Kayo'y nag-abroad, magtatrabaho para sa pamilya. Umalis kayong buo, umuwi din kayong buo. So, paano mangyari yon? Iwasan na makipagrelasyon. Proud siya. Kayo ba naawa kay Jollibee na yan?
Ako, hindi ako naawa. Hindi niya nakuha ang simpatiya ko. Alam mo bakit? Nag-apply ka, alam mo ang in-applyan mo domestic help. Hindi pakikipagrelasyon. Pero anong ginawa niya? Nakipagrelasyon niya. Ang kalalabasan may kasalanan. May ka-TikTok na siya. TikTok niya yun. Wait. Diba? Kung tutuusin yan, walang kasalanan ng Kuwait. Walang kasalanan. Ang may kasalanan yung babae. Kasi hindi niya nilagay ang sarili niya sa lugar kung ano, sino siya sa loob ng bahay. Kaya tayo, kahit gaano kayo ka-close ng amo nyo, huwag natin kalimutan ang asan banda ang lugar natin at kung sino at ano tayo, ano posisyon natin sa loob ng bahay na yan. Huwag nating gawin na porque close kayo ni madam, wala nang boundaries. Isipin mo lagi kung ano ang katayuan. Huwag tayong makalimot. Kasi karamihan, may nangyayari ganyan, problema, close sila ni madam, at daen, naging problema. Of course, halimbawa, ako si madam, naging close kita, wala ka ng boundary. No, kailangan mong lagyan ng boundary. Hindi ka pwede maghimasok sa buhay nila. At wala kang karapatan na ikaw mag-decision para sa kanila. Kasi ibabalik sa iyo yung salita niya, who are you? Diba? Parang sa isang pakikipagrelasyon niya. Pag kayo po din, nakipagrelasyon, halimbawa, niligawan ka, agoy, gwapo si sir eh. Pag nakita mo lang, parang sabi ng bramo ko, sabi ng panty mo, zoom! Parang nakukubaran ka. Gwapo eh. Diba? Kung na sinabi, I love you, I will marry you. You are beautiful than my wife. You are sexy than my wife. I like Filipino. Ganyan mga katagan mo. Diba? Yes. So, ikaw naman, naniwala. I love you too. Diba? Sa makatuwid, nagkaroon kayo na relasyon. Patago. Pero huwag kayo magpakampante. I will marry you. Uwi ka. Susunod ako pagkakasalin. Huwag kang maniwala doon. So, dumating ang panahon, nahuli kayo ng asawa niya. Patay. Sa tingin mo ba, ipagtanggol ka niya? Hindi. Hindi. Madali lang sabihin na inakit mo siya. Babalik ta rin ka. Babalik ta rin ka din. Dahil sila may hawak ng batas. Yes. Sinong kawawa? Ay. Diba? Tama. Kahihiyan mo rin. At huwag niyong sabihin na mga ganyang bagay hindi namin malalaman. Kaya may agency tayo doon. Yan ang purpose niya. Nakamonitor yan. Naintindihan lang? Ako ang dami ko iskandal na sa cellphone ko. Gusto niyo makita niyo mga aplikante na mga gumawa ng mga ganyan. Marami dito. Meron ka makitang bilat na tiniwangwang, may dede na tiniwangwang, may naliligo na. Nandito. Pero hindi ko napanggitin kung sino yun. Wala yan sa Muslim, wala yan sa Christian. Pag ang Muslim ang gumawa, sabihin ni Christian, pag si Christian naman ang gumawa, sabihin ni Muslim, eh, wala tayong itulak tabigin. Nila sarili yun. Diba? Sorry sa mga Muslim, ha? Sabi ng mga Muslim,
Ang mga Christian, mga dugyot mo yan, mga marunong yan. Sabi naman, bakit? Kasi kami 5 times na din nagsasala, nagbubugas. Sabi ng Muslim. Sabi naman ng Christian, bakit? Porkit ganun ba, nagsasala ka na ano? Ang tanong doon, totoo ba? Totoo ba? Totoo ba? Ang pagdadasal niyo? Eh, ang iba niyang karamihan, pati pang tao. Pag kailangan lang pag nagtalukbong, pati kang tao. Pag wala na tanggal, kung talaga madaling sabihin ikaw ay Muslim, religion lang, pagkatao mo lang. Pero ang tanong, ikaw ba ay Islam? Tama ba? Napaninindigan mo ba? At ikaw din bilang Kristiyano, napapanindigan mo rin ba bilang Kristiyano ka? Kaya huwag nating husgaan ang bawat isa at ang bawat religion natin. Okay? So, ang kailangan doon ay respeto. Respetuhan tayo. Alas 10. Alas 10 dedicated to OFW families. Dahil ang contestant natin today ay isang OFW family. Pasok de la Cruz family! OFW na si tatay sa Saudi. Pero bago siya nakalipad, nangutang muna kayo. Nagtanong kami sa mga OFW. Ano ang mga unang bayarin nyo? Choose the word. Sagot ni Kuya! Sagot ni Mami! Okay, top 3 answers are sapat na pagkain, renta ng bata, bayad utang, Choose your number. at